Magandang araw mga kaibigan. Isang kwento na naman, nakapupulutan ng aral ang ibabahagi ko sa inyo. Grabe, ang galing naman nilang umakto. Sambit pa ni Rolando habang napapangiti at nakikinood kina Ivan na kapitbahay lamang nila. Nakikinood kasi si Rolando sa tapat ng bintana nila Ivan upang makita niya ang telebisyon na noon pa'y pinapangarap ni Rolando na magkaroon sila ng panunuuran sa kanilang bahay. Iilan lang din kasi ang meron noon at madalas na may kaya o nakakaangat-angat lang sa buhay ang meron noon. Kalaro at kaibigan ni Ivan si Rolando na 10 taong gulang pa lamang din. Parehas lamang sila ng edad, ngunit sadyang magkaiba lamang sila ng sitwasyon dahil hindi tulad ni Rolando ay may kaya ang pamilya nila Ivan. Kung sila Ivan ay merong telebisyon, mga mamahaling kagamitan at kung ano-ano pa sa kanilang tahanan. Yun naman ang ikinabaliktad ng pamamahay ng pamilya nila Rolando. Halos pawid at kahoy lang ang tinitirhan nila. Napakaliit pa ng kanilang lote na kung ikukumpara sa bahay nila Ivan ay siguradong triple ng kanilang pamamahay. Kaya naman wala ding choice si Rolando kundi makinood at makipakinig din ng radyo paminsan-minsan kasi maski ang radyo ay wala sila. Hindi naman yun ang unang pagkakataong nakinood siya dahil dati pa man ay nakikinood din siya. Sa tuwing naaabutan niya na matapos ang pangangalakal o di kaya'y pakikiani sa pagsasaka. Ngunit madalas din siyang pagsarahan ng mga ito kapag nakikita siya sa bintana ng mga ito. Ngunit kahit ganon ay nag-enjoy at tuwang-tuwa si Rolando sa tuwing makakapanood ito kahit pa sa kapitbahay lamang nila. Tiwala naman kasi si Rolando na hindi siya nito mamatahin at kung ano paman. Mabait na bata si Rolando at kahit bata pa lamang ito ay mulat na ito sa katotohanan dahil sa mga pasanin nito sa buhay. Nangangalaka lamang kasi si Rolando ng mga basura at kung ano-ano pang mga gamit na maaaring maibenta upang kahit paano ay meron siyang panggasto sa kanilang pamilya sa maghapon. Ang kaso nga lang minsan, kulang na kulang ang kanyang kinikita sa pagkain pa lamang nilang mag-anak sa maghapon. Dahil kung minsan ay wala talaga itong kinikita, kung papala rin ay kikita naman ito ng mas malaki pa sa inaasahan niya. Ngunit mas pataas pa rin talaga ang mga tsansa na maliit ang kanilang kikitain dahil nga nangangalaka lamang sila ng mga basura. Kahit nga nakikiani ang pamilya ni Rolando sa pagsasaka upang mas makadagdag sa kanilang pangangailangan at ipangtustos ay hindi pa rin sasapat. Nagsasaka din at nakikiani kasi ang mga magulang ni Rolando na si Mang Nato at Manang Glenda. Kaya naman pare-pareha silang may pinagkakaabalahan ng kanyang pamilya. Tumutulong din naman si Rolando doon, lalo na kapag malaki ang pangangailangan nila ng kanyang pamilya. Dahilan kung bakit madalas na humahanap pa si Rolando at ang kanyang mga magulang ng mas mapagkakakitaan, ngunit sadyang hindi pinapalad ang mga ito. Habang masayang nanonood si Rolando, ay agad na napansin ni Ivan ang kababata, kaya naman agad nitong napangisi dahil sa naisip nito at nagsalita. Hoy, bawal manood dito dahil baka mamahaw lang kami kapag nandito ka. Kaya tsupe, alis na Rolando. Sambit nito sa dulo ng pananalita ay napapasigaw pa habang tinataboy nito si Rolando saka nito sinara ang kanilang bintana. Nagtawa na naman sa loob ang buong pamilya ni Ivan na napaka-arugante dahil sa mga ginawa ng mga itong pagtawa habang sinasara ni Ivan ang kanilang bintana saka nagbanding ang mga ito. Natatawa na lamang ito sa kanyang isip dahil para kay Ivan ay walang kalaro-kalaro o kaibigan pagdating sa kanilang pamamahay. Ayaw din kasi talaga ni Ivan na may nanonood sa labas ng kanilang bintana, lalo pa at gustong sinasarili ni Ivan ang kanilang telebisyon at maging ang bahay na ganoon kaganda na hindi natatamasa ng pamilya ni Rolando.
Palibhasa kasi ay may kaya ang mga ito at kayang-kayang bumili ng mga ganong klaseng kagamitan at maging ng mga ari-arian na hindi kayang bilhin ng mga katulad nila na isang kahig isang tuka na minsan pang kinukulang ang kanilang panustos sa mga sariling tiyan. Nang mapagsarahan ni Ivan si Rolando, ay agad itong napapikit sa inis at umalis na lamang upang wag nang gumawa ng kaguluhan pa sa kanilang baryo dahil lang sa hindi pagpapanood sa bahay nito. Gayon pa man ay madalas na lang isipin ni Rolando sa tuwing ginagawang pagtawanan o di kaya'y maliitin siya ng ibang pamilya tulad ni na Ivan. Iniisip na lamang niya na darating din ang oras na yayaman siya at uunlad ang kanyang pamumuhay. Iniisip niya na darating din ang mga araw na makakaya niya ding bumili ng mga bagay na hindi niya kayang bilhin sa mga oras na yon tulad na lamang ng telebisyon, radyo at maski ang magandang bahay. Iniisip din niya na hindi na nila kailangan problema kung saan kukuha ng pera pangkain sa araw-araw dahil magiging madali na lamang sa kanya ang lahat ng yon at darating din ang araw na may papakita niya sa mga taong nanghamak at pinagtawanan lamang sila na may pagmamalaki niya ang narating niya bilang dating ordinaryong mga ngalakal at umi-extra lamang sa pakikiani, ngunit yumaman dahil sa pagsisikap. Umuwi na lamang si Rolando sa kanilang tahanan habang wala ito sa mood dahil sa tuwing makikinood ito ay palagi siyang pinagsasarhan ng pamilya nila Ivan. Wala namang magawa si Rolando dahil tulad ng ibang bata ay pangarap lamang nila na magkaroon ng maayos na tirahan, magkaroon ng mga kagamitan na tulad ng meron sila at ang iba pang pangangailangan tulad ng pagkain o di kaya'y supa sa kanilang salas. Mahirap lamang kasi si Rolando kaya hindi nila kayang makipagsabayan sa kanilang mga kapitbahay o kung sino paman. Pinagpatuloy lamang ni Rolando ang pangangalakal, pakikiani at kung ano-ano pang extra income kasabay ang kanyang mga magulang na katuwang niya rin sa pangangalakal at pakikiani sa pagsasaka. Sa kasipagan ni Rolando at maging ng kanyang pamilya ay natutuwa ang mga tao sa kanila. Hanggang sa may isa sa mga kaibigan at kasama nila na nakikiani rin sa pagsasaka ang natunghayan ng kasipagan ni Rolando at iyon ay si Bang Peryong. Na agad namang inalok nito ng trabaho sa Maynila dahil ang sabi nito ay luluwas ito sa Maynila upang magtrabaho doon. Dahil doon ay naingganyong makisabay si Rolando dito, pinayuan pa siya nito na habang nagtatrabaho ay maaari siyang kumuha ng scholarship doon upang mag-aral sa kahit saang unibersidad na kanyang gusto. Nakikitaan kasi ni Mang Peryong ang mga anak ni Mang Nato at Manang Glenda na si Rolando dahil sa husay ng mga ito. Alam ni Mang Peryong na hindi magtatagal ay mararating nito ang kanyang mga pangarap. Sa totoo lang ay napaisip si Rolando doon dahil sa nasabi sa kanya na maaari siyang makapag-aral. Tumigil kasi sa pag-aaral si Rolando at sa mga oras na yon ay grade 2 pa lamang siya nang siya ay mapatigil. At kahit 10 taong gulang pa lamang siya ay mas iniisip niya ang kapakanan ng kanyang mga magulang dahilan upang kausapin siya ng mga ito. Anak, iniisip mo ba ang sinabi ni Mang Peryong nung nakaraang araw? Tanong pa ni Manang Glenda sa kanyang anak na si Rolando habang ito'y nakangiti. Ngumiti naman pabalik si Rolando, ngunit pilit iyon. Hindi ko po alam, inay, kung dapat ko bang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Pero iniisip ko kasi, inay, kung yun ang magiging dahilan kung bakit hindi ko kayo mapapadala ng pera, ay siguro, wag na lamang po. Sambit pa ni Rolando habang unti-unting nawawala ng pag-asa sa mga ngiti nito na naglalaho ng masambit iyon sa kanyang ina dahilan upang putulin nito ang kanyang pagsasalita. Anak, huwag mo kaming alalahanin ng iyong ama. Oo, naghihirap tayo. Pero alalahanin mo rin na para sa kinabukasan mo yan, anak. At mas magiging masaya kami kung susundin mo ang mga pangarap mo. Dahil kung ano man ang pangarap na yan, ay pangarap din namin para sa iyo. Sambit pa ni Manang Glenda habang nakangiti itong sinsero at seryoso. Nakisabat na rin maging ang kanyang ama na si Bang Nato. Tamang iyong ina, Ronaldo. Sundin mo ang pangarap na gusto mong makamit dahil hindi lang para sa amin ang tagumpay mo, anak. Para sa sarili mo rin yan upang mapaunlad mo
ang iyong sarili. Sambit pa ni Mang Nato sa kanyang anak habang ito'y nakangiti. Agad namang napangiti sa tuwa si Rolando at niyakap ang kanyang mga magulang na sumusuporta sa kagustuhan at sa pangarap niya. Nangako pa si Rolando sa mga magulang niya na sisikapin niya pa rin mapadalhan sila ng kanyang mga magulang at pupursigihin niya ang kanyang pag-aaral. Sa totoo lang ay tulad ng ibang bata ay may pangarap din si Rolando at yun ay maging ganap na isang rehistradong doktor. Gusto niya rin kasing makatulong sa kanyang pamilya at sa ibang tao, yung kasi ang layunin ni Rolando sa kanyang sarili. Dahil tulad niya ay alam niya rin ang pakiramdam na mapagkaitan ng mga bagay na deserve naman ng bawat isa sa atin, pero dahil sa kakulangan ng pinansyal ay hindi ma-afford ni Rolando ang tuition fee. Pinayagan naman si Rolando kasama si Mang Peryong. Nagtrabaho sila sa Maynila at sinikap ni Rolando makapadala buwan-buwan sa kanyang pamilya at ayusin ang kanyang mga dokumento upang mag-apply sa scholarship. Pinag-igihang mabuti ni Rolando ang exam na yon upang makamit ang inaasam na scholarship. Dahilan upang magtatatalon sa tuwa si Rolando nang makita niya sa listahan ang pangalan niya bilang isa sa mga estudyanteng kabilang sa scholarship. Nasa top 10 siya sa mga pinakamataas ang score bilang scholarship, dahilan kung bakit nabigyan siya ng allowance na 5,000 kada buwan dahil sa galing nito. Tanging ang nasa top 10 lamang kasi ang may benepisyong ganon, kaya naman may allowance panggasta si Rolando habang nag-aaral ng libre at nagtatrabaho ng part-time. Pangatlo kasi si Rolando sa top 10. Sobrang proud na mga ito, lalo na nang makita ng kanyang mga magulang ang pangalan niya. Tamang-tama lamang na nagkaroon ito ng allowance upang magamit niya iyon sa kanyang araw-araw na gastusin sa pag-aaral niya at sa pagkain niya. Magmula noon ay mas lalong sinikap at nagpursigi si Rolando sa kanyang pag-aaral. Araw-araw ay wala itong pinalalagpas na oras at kahit siya ay working student, eskolar at nagkaka-allowance, ay hindi ito nakakalimot na magpadala para sa kanyang pamilya sa kanilang baryo. Mahirap man ang mga ito ay hindi naging hadlang ang kahirapan nila Rolando at ng kanyang pamilya upang subukang makamit nito ang kanyang pangarap. Nagtuloy-tuloy ang pag-aaral at pagpa-part-time ni Rolando habang si Mang Peryong ay kasakasama din niya sa kanilang tinutuluyang dorm. Hati naman kasi ang mga ito sa upa doon kaya hindi mabigat sa bulsa dahil ganun din ang kanilang kuryente at kanilang tubig. Lumipas ang 10 taon ay rehistradong doktor at ganap ng doktor si Rolando na ikinatuwa ni Manang Glenda at Mang Nato. Sa araw ng pagtatapos ay proud na naglakad ang mga ito sa entablado at binigyan ng parangal si Rolando dahil sa consistent nitong pagpupursige at pagtsatsaga. Matapos iyon ay agad na nagkaroon ng mapapasukan si Rolando dahil sa in-demand ng kanyang propesyon at dahil sa naging number 1 siya sa kanilang paaralan. Magmula noon ay nagbago na ang kanilang pamumuhay dahil kung dati ay hindi makabili ang kanyang pamilya, ay ngayon ay nagagawa niya ng mabilhan ng telebisyon, radyo, mga kagamitang pambahay at nailipat na ni Rolando ang kanyang pamilya sa isang subdivision na eksklusibong pribado at may mga gwardiya. Hindi tulad noon ay nasa squatters area sila at nangungupahan lang. Bawat kinikita ni Rolando ay bunga ng kanyang pagpupursige bilang doktor. Nakakapag-ipon pa siya habang natutulungan niya ang mga tao. Meron pa nga siyang itinayong libreng gamutan para sa mahirap na sa kanya nakapangalan dahil iyon ang isa sa mga pangarap niya na mangyayari noon. Gusto niya kasing makatulong sa mga dukha na tulad niya noong siya ay bata pa lamang. Noon kasi wala silang mapuntahan tuwing nagkakasakit siya at ang kanyang mga magulang, kaya naman itinayo niya ang organisasyon na naglalayong tumulong sa mga mahirap. Habang nagtatrabaho si Rolando ay tumutulong siya sa kanyang charity organization. Sariling pera niya ang kanyang ipinanggagasta para sa mga mahirap dahilan para umugong ang pangalan niya sa larangan ng medisina. Hanggang isang araw ay hindi niya inaasahan na magkukrus ang landas nila nang hindi niya inaasahang tao sa buhay niya. "Dok, may naghahanap po sa inyo. Pasensya na po at kanina po kasi nagkukumahog.
na makausap daw kayo. Sambit pa ng nurse na assistant ni Doc Rolando. Agad namang pumayag si Doc Rolando at pinapasok sa kanyang opisina ang kung sino mang pasyenteng yon na nagkukumahog daw sa labas ng ospital. Nang naroon na ang pasyente, ay agad nitong napansin ang pamilyar nitong pagmumuka, ngunit hindi nito makilala kung sino yon. Kahit pinaningkitan niya na ito upang mas makilala, ngunit di niya talaga maalala kung saan niya ito nakita o nakilala. Formal na lamang nang umiti si Doc Rolando. So, ano bang kailangan natin, sir? Sambit pa ni Doc Rolando habang ito'y nakaupo sa opisina niya na may nameplating pa sa unan habang may mga papel sa gilid dahilan upang mapansin iyon ng pasyente. Doc Rolando Elizaro? Sambit pa nito na bahagyang nagulat at doon ay naalala ng pasyente nito ang pamilyar na muka ng doktor. Rolando, ikaw na ba yan? Ako ito, si Ivan. Pero paano? Sambit pa nito na hindi makapaniwala. Ngumiti naman si Doc Rolando at tagumpay na nakamit ang pangarap niya. Well, dahil yun sa mga pangarap ko at dahil sa pangmamaliit mo nun sa akin. That motivate me to work harder, Mr. Ivan Romualdez. So as I was saying, anong may paglilingkod ko? Sambit pa ni Rolando habang nakangiti. Agad namang lumuhod at umiyak ang lalaki sa kanyang harapan. Dok, pakiusap, iligtas niyo po ang aking ina. Manubha po ang kanyang kalagayan at wala po kami pampaopera o panggamot dahil naubos na po ang natitira naming pera. Nakikiusap po ako. Sambit pa ni Ivan na ikinagulat naman ni Doc Rolando. Nakaramdam naman agad ng awa si Doc Rolando para sa dating kababata. Kung tutuusin, ay malaki ang faktor nito sa kanya kung bakit sinikap ni Doc Ronaldo na makatungtong at makapaglingkod sa kanyang posisyon ngayon. Hindi naman siya galit sa kababata, ngunit sa ginawa nito sa kanya noon ay isa din sa pinagpapasalamat niya. Dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi matututunang magpursige ni Doc Rolando. Masama ang kanyang loob noon dahil sa ginagawa nito, ngunit dahil ayaw niya namang dahil lamang doon ay gagantihan niya ito, kaya naman agad niya itong tinulungan at nagsalita. Papayag ako, libre ng lahat ng expenses dahil may sarili akong charity para sa mga nangangailangan. Pero sana sa susunod, huwag mo nang ugaliing mong mata o maging arogante sa harap ng mga nangangailangan ng tulong dahil lamang sa kakarampot na biyayang binigay sa iyo. Matuto ka rin magpakumbaba at matuto magpursige. Sambit pa ni Doc Ronaldo saka ngumiti at umalis. Naiwan namang nakatulala si Ivan sa kanyang opisina. Pinaasis pa ni Doc Rolando itong si Ivan. Sa uli ay na-check up ang kalagayan ng ina ni Ivan at naoperahan dahil sa tulong ni Doc Rolando. Magmula noon ay nag-iba na ang ugali ni Ivan at ang pananaw niya sa buhay. Naging aral sa kanya ang pagkabaliktad nila ng sitwasyon ni Doc Rolando. Doon niya natutunang huwag mangmata ng kapwa at magsalita ng tapos dahil baka balang araw ay makarma ka at mabaliktad kayo ng sitwasyon.